At para nga yung kanta, basta pagkain, nothing's gonna stop us. At ating tuklasin at tikman ang unique na super yummy na corned beef shawarma. Dito yan sa Kukulitan! Magandang umaga mga ka-MB! Welcome back sa Kukulitan, ang paborito ninyong segment para sa masarap na recipes. Ngayon, may special tayong treat. Pag-uusapan natin ang fusion favorite, ang corned beef shawarma. Less hassle kasi no need to pressure or slow cook the beef. Siguradong magugustuhan nyo ito. Unang-una, tara na tignan ng mga ingredients para sa corned beef shawarma. Kailangan natin ng corned beef, canned lang, approximately 87 to 100 pesos. Pita or flatbread, 97 pesos. Chopped vegetables, lettuce, tomatoes, onions, or gulay of your choice. Maglaan ka ng 70 to 100 pesos lang. Spicy sauce or garlic sauce. Ang ginawa ko dito ay garlic sauce. Nasa 50 to 100 pesos lang yan. Then lastly, cheese of your choice. Kahit anong klase ng cheese na gusto mo. Nasa 50 to 100 pesos din yan. Ngayon, simulan na natin sa pag-prepare ng corned beef. Yung usual na ginagawa natin na pagluto ng corned beef, ganun lang. Habang nagluluto tayo, pwede natin ihanda ang toppings. Ang fresh veggies ay nagbibigay ng crunch at kulay. Kapag ready na ang beef, i-assemble na natin. Kumuha ng pita, ilagay ang fresh veggies, ilagay ang corned beef, at huwag nating kakalimutan ng sauce. Ang garlic sauce ay magdadala nito sa susunod level. Pero ayun din, syempre, ibibigay natin ang recipe natin ng garlic sauce. Una, mag-prepare ng mayonnaise. Pangalawa, mag-grate o mag-chop finely ng garlic, kahit mga 4 to 5 bulbs lang or do more if mahilig ka sa garlic. Next, salt and pepper to taste. Diba? Simple lang. Tapos, syempre, wag natin kakalimutan yung cheese. Ayan na, isang mouth-watering corned beef shawarma na perfect para sa lunch, dinner, o merienda. Diyan sa studio, tara na at mag-prepare ng matikman na natin ang shawarma corned beef. At dahil ngayong umaga, tignan mo naman ang ating nasa ang ating mga nakalata. Oo, diba? Look at this one. Dahil nga ngayon, tuturuan namin kayo kung paano nga ba gumawa ng isang umagang or morning amazing na shawarma. Tama ba yun? Tapos ang gamit natin dito ay hindi siya karne talaga. Karne. It's corned beef. Oo, corned beef. Sinong mag-aakala na ang simpleng corned beef wala pa siyang 50 pesos o pwede na siyang gawing meat para sa shawarma natin. Yes. Pero dito nga, ngayong morning, ano naman natin kung ano nga ba yung mga ingredients. Unahin na natin, of course, ang pita bread. Of course, kailangan natin yan. Matatawag mo bang shawarma kung walang pita bread? Wala mo, shawarma rice. Tama ka. Of course, meron din tayong lettuce. Any kind of lettuce, okay naman kahit ano. Meron din tayong onion and tomato. Galing kang New Zealand. Ayan, tapos may parmesan cheese. This cheese, kahit anong cheese naman pwede. Oo, hindi naman, kunwari, kung ano lang yung available sa rep nyo, okay na yon. And of course, ang hindi mawawala ang protein, ang meat, corned beef po yan, and of course, ang tartar sauce. Hindi nyo alam. Tartar sauce ang tawag dyan. O kaya garlic sauce. At ngayon, ang saya! Bagong kaalaman, tartar sauce. Pero ngayon nga, syempre ang una nating procedure is kumuha tayo ng, ikaw muna, Miss Vanessa. Magra-wrap na tayo. And now, syempre kailangan mo dyan ng pita bread. Dapat Bali naman po, meron po tayong gloves. Yes. Or, okay lang naman kahit walang gloves, basta maghugas lagi ng kamay. And of course, ang una mo kasi dyan ilalagay, Miss Vanessa, lettuce. Ilang lettuce ba? Kahit kung vegetarian, go. Pwede ilagay natin. Oo, pwede. Ako maglalagay na rin ako ng 2. Tapos ito, pala nakalimutan ko, dapat ito palang pita. Pinapainit. Oo, tinutoast natin siya sa pan natin without oil. Uy, di ba kailangan mo lang oil? Siyempre, magiging soggy na yun after. So, kailangan natin ng lettuce. Okay, and then lagyan na din natin siya ng onion. Oo. Itong lettuce, dapat nakaganyan yan, alam ko para ito dito nag-hold yung mga nilalagay. Oo. Siyempre, ako pa ba? Ayan. Kailangan din natin ng mga pang like veggies, like tomato and onion. Ay, ang sarap. Kailangan dami-damihan lang talaga siya. Oo. Ikaw magulay ka, Miss Vanessa. Oo, nanay. Oo, nanay Alam ko. mo po si Miss Angel, kung hindi na natatanong,
Ay, yung corned beef, kailangan po natin igisa siya sa sarili niya ng mantika. Totoo po yan. Huwag na nating lagyan siya ng mantika kasi may mantika naman na po yan. Tapos kailangan kasi crispy, toasted yung meat dyan. And of course, after ng veggies, ng onion at saka tomato, of course, kailangan na natin ng meat. Oh, syempre, kailangan marami. Lagyan mo din ng oil. Wow! Ayan. Tapos, kailangan i-spread lang natin siya. Ayan. Nag-imasan! Wow! Ang dami mo daw nilagay. Ang daming nilagay. Hindi daw magsasara yung wrap mo. Grabe, yung nagsasalita po pag naririnig niya sa TV, galing pa po yan ng National Highway. Uy, okay yan. Tapos after nito, I think ito na, or anything naman kung cheese or yung tartar sauce. Pero alam ko, dapat yung tartar sauce muna. Ito po yun. Ito yung pag hindi kayo nagpa-brush. Look, nagimas. Oh. Ayan, after niyan, syempre kailangan na natin ng Parmesan cheese. I think pwede siyang iganto. Pero ang tanong dito is magkano ba talaga ang budget nito? I think, hindi to aabot actually ng 100. Kasi ang corned beef, pwede ka nang makabili nito ng 27 pesos. Ito ang yun ang pinakamurang corned beef sa ngayon. Siyempre, ang pagbibili ka sa grocery, hindi sa tindahan na overpriced. Charet. Oo, tapos ang ating mga ano naman, mga tindahan, ang ating mga lettuce naman, if I'm not mistaken, wala pa po siya sa 30 pesos ang half kilo. Hindi mo naman kailangan ng half kilo na lettuce. Kailangan mo lang yung mga nakabundle na mga 2 to 3 pieces. Tapos yung ito, makikita nyo naman na sa bahay nyo, hindi nyo na yung mabibili. Siguro ang ano lang mabibili dito, Ito. yung Si pita wrap. pita wrap, and yung sauce. Pero yung sauce kasi, kunwari may mayonnaise kayo sa bahay, tadtarin nyo lang ng garlic, tapos i-mix nyo na, o di garlic sauce na yun. Tapos itong cheese, ano kasi siya, optional. Ayan. Tapos kailangan na natin, i-wrap ngayon. Ay, lalagyan pa ba ng ganito? Oo, if ikaw, kung hindi ka lactose, go. Lagyan natin ng onti. Oh. Ganyan ka onti. Wala, nag-imason. Isubutan, nagtatay pa lang sumanao. Ayan, tapos i-wrap na po natin siya na parang ganyan. As long as ano. Oo, pero I think dapat nakalusot yan dyan. Para hindi tumagas mag-spill. yung ano. Ano? Para tong ano. Tikiman na. Ayan Ala, na, kailangan nahulog tikiman siya. na. One. 3, 2. Unang kagat, lettuce agad. Saka lang, dito ako nakalunok. Lasang-lasa yung ano. Garlic sauce. Garlic sauce, at saka yung meat, parang hindi siya corned beef. Parang siyang ano, talagang ground beef na siya. Ang sarap. Saka lang, gusto ko pa ng gulay. Ayan. Wala na po kaming masabi. Tapusin na natin ito. Ang sarap. Kailangan laging ano, naparami nga ako sa beef, pero masarap siya. Ang sarap! Ang sarap! Ganun na. Ganun yan na, napanood ko yun. Ayan, diba? Actually, pwede itong baunin. Hindi lang ng mga adult. Oo, pamerienda ng mga bata. Pangmerienda ng mga bata. O kaya baon nila. At saka, in just 150 pesos, siguro yun na yung ranges niya. Makakabuha na nitong isang napaka-amazing na shawarma gamit lamang ang mga simpleng ingredients. And imagine kung ilan lahat ang magagawa nito. It can make 4. 4 na wraps. Or siguro next time, we should try the lumpia wrapper if we can do that. Tapos kailangan makapal lang para yun na yung magsilbing Hindi pa siya bread hindi pa siya nyo. magka-crack. No. I feel na hindi naman kapag makapal yung paggagagawa. Bahala ka na, Miss Vanessa. Kakagat lang ako ng isa pa.
Ayan. Quality. Right to me!